Celebox. Si Mira ay 24 na taong gulang, isang determinadong babae na handang magsimula sa ibaba. Tinanggap niya ang pagiging katulong dahil para sa kanya, ito ang unang hakbang patungo sa mga pangarap na matagal na niyang gustong maabot. Diyos ko, kape na lang ang kulang, may pandesal na. Samantala, si Gavin ay 27 taong gulang, isang gwapong bilyonaryo at amo ni Mira. Sa kabila ng pagitan ng kanilang mundo, minahal niya si Mira hindi dahil sa estado nito sa buhay, kundi dahil sa kung sino talaga siya. Are you talking about my abs? Anong pandesal ang sinasabi mo? At kung mahuhubaran mo ako sa titig mo, wala nang matitira sa akin dito. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Akala ni Mira, naranasan niya na ang pinakamasakit na nangyari sa kanyang buhay nang bumagsak siya sa isang subject niya sa high school at ginawa siyang kahiyahiya ng mga kaklase niya dahil ron. O kaya naman nung nahuli niyang kahalikan ng ex niya yung si Betty na mas makapal pa yatang tartar kesa sa ngipin. O kaya naman yung nakita niya ang kanyang ina na nanlumo nung malamang may cancer siya at alam nitong hindi na sila magkakaroon ng tsansang labanan yun dahil wala namang pera. Pero hindi. Pitik lang pala ang mga yon kumpara sa nararanasan ni Mira ngayon. Anak, kaya mo? Tanong ng tita niyang si Marisa habang hawak ang braso niya. Sigurado ay pagtapos ng libing ng kanyang mama ay babalik na ito sa Maynila. Hindi sumagot si Mira. Imbes, huminga lang siya ng malalim at tumango. Wala naman siyang choice eh. Nagsimula ng magsialisa ng mga nakiramay sa kanila pero naiwan siya ron sa harap ng puntod ng mama niya. Ma, salamat dahil ilang taon mo ring nilaban. Ilang taon ka ring nanatili sa tabi ko. Kahit ngayong wala ka na, pangako ko na alagaan ko ang sarili ko at magiging matatag. Paalam mama ko. Sabi ni Mira bago umalis. Ngayon ay mag-isa na siya. Wala na siyang mama na laging nandyan para sa kanya. Pero matapang niyang haharapin ang buhay dahil siya si Mira Lopez. Isang dalagang kahit hindi kailanman nakilala ang marangyang buhay ngunit taglay niya ang ganda at dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. Makinis ang morena niyang balat. May mahabang pilik mata, matangos na ilong, mapula at korting pusong labi, at ang mga matang malalim. Mga matang maraming nasaksihang hirap ngunit patuloy pa rin kumikislap sa pag-asa. Mas lalong nakakapagpaganda pa sa kanya ang kanyang ngiti na sapat na para mapawi ang pagod ng sinumang makakita. Lumaki si Mira sa pangangalaga ng kanyang nanay Melanie na siya ring naging sandigan, guro at tahanan niya sa mundong madalas maging malupit. Sa murang edad kasi ay iniwan siya ng kanyang ama, kaya naman natutunan na niyang magtiis, magsakripisyo at tumayo sa sariling mga paa. Dahil sa kakapusan, naging masinop siya at marunong magpahalaga sa maliit na bagay. Hindi siya pala reklamo, sa halip, pinipili niyang ngumiti kahit mabigat ang dinadala. Sa ugali, si Mira ay makulit at palatawa. Gusto niyang laging napapasaya ang mga tao sa paligid niya. Siya ay mahalaga, mapagmalasakit at marunong makiramdam sa damdamin ng iba. Marahil dahil sanay na siyang unahin ang kapakanan ng mga mahal niya kesa sa sarili. May pangarap siya, kahit madalas ay tinatago niya ito sa kaibuturan ng kaniyang puso. Pangarap na balang araw ay makakalaya siya sa siklo ng kahirapan at mabibigyan ng mas maayos na buhay ang mama niya na nagpalaki at nagmahal sa kanya. Pero hindi na yon mangyayari dahil nagtapos na ang laban ng mama niya sa cancer. Malungkot siya, oo, pero ayos na rin yon dahil ayaw niya nang nakikitang nahihirapan ang kanyang ina sa pakikipaglaban sa sakit. Pero ilalaban niya pa rin ang pangarap na yon. Para sa sarili at para sa mama niyang alam niyang naniniwala sa kakayahan niya.
Mira, ano? Go ka na ba? Go ka na, Mars? Kesa dyan sa karinderya ni Aling Nena. Naku, napakasuplada. Wala namang lasa mga paninda. Nanlaki ang mga mata ni Mira sa tinuran ng kaibigan niyang si Ana. Halos busalan niya ang bibig nito dahil talagang sinabi niya yon sa harapan mismo ng karinderya ni Aling Nena. Narinig pa rin ni Mira ang mahinang bulungan ng mga tendera habang hinihila niya si Ana palayo sa karinderya. Hindi na siya lumingon. Nakakahiya na. Grabe ka! Bulong niya. Narinig ka ni Aling Nena? Ay, bahala siya. Sagot ni Ana habang nakataas ang kilay. Totoo naman. Kumain tayo dyan kahapon, di ba? Akala ko, pampagood shot yun para matanggap ka na pero ang arte pa rin. Lasang tubig naman yung adobo nila. Siniko siya ni Mira. Tumahimik ka nga. Huminto sila sa gilid ng kalsada, malapit sa waiting shed. Bumuntong hininga si Mira at inayos ang sling bag niya. Pero seryoso, sabi niya matapos ng ilang segundo. Yung sinasabi mong trabaho, totoo ba yun? Tumangon si Ana. Oo, ate ko yung dating katulong dun sa bahay na yun. Dati? Napataas ang kilay ni Mira. Oo, jaundice kasi. 5 months na. Hindi na siya pwedeng magtrabaho doon. Kaya naghahanap sila ng papalit. Sa akin nga sana sinasabi kaso alam mo namang ayokong iwanan ng baby ko. Natahimik si Mira. Si Ana kasi ay kapapanganak pa lamang. Kaya naiintindihan niya kung ayaw niya ring umalis. Anong klaseng trabaho? Katulong din? Tanong niya ng mahina. Oo, katulong. Linis, luto at walang bata doon. Mag-isa lang yung amo. At pogi daw sabi ni ate. Ewan ko nga kung true. Kinikilig pang sabi ni Ana. Hoy, may asawa ka na ha? Hindi naman para sa akin ang kilig ko no? Para sa'yo. Malay mo, dun mo matagpuan ang love life mo. Nakangising sabi pa ni Ana. Hindi ko yan prioridad no? Sarili ko nga hindi ko mabuhay. Sagot ni Mira. Kaya siya nang bubuhay sa'yo. Napailing na lamang si Mira sa kalokohang sinasambit ng kaibigan tsaka nilihis ang usapan. Kailangan ba ng diploma? Umiling si Ana. Hindi, basta masipag, maayos at mapagkakatiwalaan. Kung tanongin nila ako kung hanggang saan inabot ko sa eskwela. Sabihin mo lang ang totoo, hindi ka naman nila ipapasok sa opisina. Biro nito, sabay ngisi. Tsaka kailangan mo ng trabaho, hindi ba? Napayuko si Mira. Naalala niyang mga huling in-applyan niya. Lahat may college level required. Kahit simpleng trabaho lang. Hindi nga siya nakapagtapos ng high school kaya ayon, laging palpak. Magkano sahod? Tanong niya. Mas lalong lumaki ang ngiti ni Ana. Mas mataas kesa sa karinderya. May libre pang tulugan at pagkain. Mansyon yun, bes. Napasinghap si Mira. Malaking bagay yon dahil nangungumpahan lang sila ng kanyang ina sa lugar na ito. Kung makakahanap siya ng lugar na libre ang tirahan, ay lubos namang nakaginhawahan yun sa kanya. Kung gusto mo, dagdag ni Ana, pwede ko nang sabihin kay ate para makaluwas ka na rin. Rush na rin kasi dahil kailangan na talagang umalis ni ate doon. Napatango na lang si Mira. O sige, nang hindi ko naisipin kung saan pa kukuha ng pera. Matapos nilang makausap ang ate ni Ana at masabing hihintay na lamang si Mira para sa formal na pakikipag-usap sa boss, agad nagpa siya si Mira na dumaan sa ukay-ukay malapit sa kanila. Kailangan niya ng mga damit na maayos man lang. Sobrang konti na ng magagamit niya at halos lahat ay luma na. Pwede na to? Bulong niya sa sarili habang pumipili ng simpleng blouse at 2 pantalon. Yung isang pantalon na kulay dark blue nga ay medyo may kamahalan para sa ukay-ukay. Pero hindi niya alam kung bakit tila ba hinihila siya nito na bilhin. Ang ganda kasi at sigurado siyang kasya ito sa kanya. Ang mahalaga lang naman ay may masuot siyang maayos kapag humarap na siya sa boss doon. Pagka-uwi niya ng bahay, hindi na siya nagpahinga. Sinimulan na niyang ayusin ang mga gamit na dadalhin niya. Bukas na bukas din, luluwas na siya para sa bagong trabaho kung papala rin.
Habang tinutupi niya ang isa sa mga pantalon na galing ukay-ukay, may biglang nahulog mula sa bulsa nito. Napakunot noo si Mira at agad dinampot ang bagay na yon. Wallet? Bulong niya. Luma na ang pitaka pero sa itsura nito ay halatang mamahalin. Dahan-dahan niya itong binuksan at agad siyang napatigil. May litrato sa loob. Isang lalaking sobrang gwapo. Sa litrato ay seryosong ekspresyon ng lalaki. Diretso ang tingin ng mga mata niya. Makapal at maayos ang hugis ng kilay na bahagyang nakakunot kaya lalo pang nagbibigay dipina sa mukha nito. Matangos ang ilong at matapang ang hulma ng panga. Bahagyang makapalang mga labi na nakapirmi sa isang seryosong guhit na parang sobrang mahal kung umiti ito. May balbas sa baba at panga na hindi naman sobrang makapal. Maayos ang buhok niya. Maikli at pulido ang gupit. Kahit simpleng litrato lang, ramdam ni Mira ang presensya ng lalaking ito. Isang tingin pa lang, alam mong hindi siya basta-basta. Grabe, ang gwapo. Mahinang sambit ni Mira. Pero mas lalong nanlaki ang mga mata niya nang mapansin ang laman ng wallet. Makakapal na papel na maayos ang pagkakatupi. Libo-libong pera. Nanlamig ang mga palad ni Mira. Mabilis niyang sinara ang wallet at napatulala sa kawalan. Kanino kaya yon? Bagamat nakita ni Mira ang napakaraming pera sa wallet, hindi niya pa rin pinagpaliban ang oportunidad sa Maynila. Alam niyang hindi kanyang perang yon at kahit gaano niya ito kailangan, wala siyang karapatang pakinabangan yon. Isa pa, hinihintay na siya roon. Ayaw niyang sayangin ang pagkakataong matagal na niyang ipinagdasal. Maingat niyang binalik ang wallet sa loob ng bag. Ang problema nga lang, wala itong kahit anong pagkakakilanlangan. Walang ID, walang calling card, walang kahit anong pangalan. Litrato lang ng lalaking seryoso ang muka, ang laman. Iyon lang ang tanging bakas ng may-ari. Paano kita hahanapin? Bulong ni Mira habang nakatitig sa picture. Wala siyang maisip na paraan. Kaya napagpasyahan niyang dalhin muna ang wallet. Baka sakaling may makatulong sa kanya sa Maynila. Hindi kasi talaga pamilyar sa kanya ang mukha ng lalaki. Habang umaandar ang bus sa mahabang biyahe papuntang Maynila, unti-unting napalitan ng antok at pagkabagot ang kaba ni Mira. Binuksan niya ang cellphone niya. Nag-scroll sa Facebook hanggang may biglang pumasok na kalokohan sa isip niya. Napangiti siya ng palihim. Kinuha niyang litrato ng lalaki mula sa wallet. Kinunan ito ng picture at agad nag-post. See you later babe, pogi mo? Humagikik si Mira pero agad ring tinakpan ang bibig para hindi mapansin ng mga katabing pasahero. Sabi nga nila, kung anong pabor sa delusyon mo, yun ang totoo. Baka ma-manifest kong gantong kapogi. Bulong niya. Aliw na aliw sa sarili. Ilang sandali pa, isinilid na niya ang cellphone sa bag. Isinandal ang ulo sa bintana at unti-unting dinapuan ang antok. Ngunit ilang oras pa lamang ang nakakalipas ay naalimpungatan si Mira dahil sunod-sunod ang tunog ng cellphone niya. Napakurap siya, medyo lutang pa, at ang unang ginawa niya ay silipin ang paligid. Makikita na sa labas ng bintana ang mga naglalakihang gusali na dati ay sa telebisyon niya lamang nakikita. Kaya alam niyang nasa Maynila na siya. Nabalik ang tingin niya sa cellphone nang bigla itong magring. Nakita niyang si Ana ang tumatawag. Ano na naman to? Bulong niya bago sagutin. Babaita ka! Sigaw agad ni Ana sa kabilang linya. Sino yun ha? Diyos ko po, hinihintay ka pa naman ni ate. Makikipagtanan ka lang pala dyan? Napaupo ng diretso si Mira. Ha? Ano? Buntis ka na ba ha? Tuloy-tuloy si Ana. Excuse mo lang ba na magtatrabaho dyan? Naku naman, akala ko ba BFF tayo? At sino yun? Saan mo nabingwit yun? Akala ko ba na no diligang pechay mo at ako ang mas angat? Bakit parang mas yummy yun? Ana! Napataas ang boses ni Mira. Ano bang sinasabi mo? Yung post mo!
Halos mangiyak-ngiyak na sigaw ni Ana. Sino yung pogi na yun? See you later babe ka pa ha? Viral ka na sa GC ng mga marites dito sa Santa Fe. Nanlaki ang mata ni Mira. Ha? Anong viral? Joke lang yun. Joke? Paanong joke? Oo, pogi yun pero hindi naman siguro yung artista. Napahawak si Mira sa noo. Kumalma ka nga, hindi ko jowa yun. Bakit may pa-babe ka? Kalokohan lang kasi yun. Depensa niya. May napulot akong wallet sa ukay-ukay. Sa kanya yun ang tingin ko. Naisip ko baka sakaling may makakilala. Saglit na natahimik si Ana. Ngayon, kilala na siya. Ha? Kilala na siya bilang boyfriend mo. Nako, pati ang mga kapitbahay mo tinatanong ako. Iuwi mo raw yan dito. Ha? Paano ko iuwi? Hindi ko nga kilala. Hay nako, problema mo na yan te. Panindigan mo yung babe mo. Napabuntong hininga si Mira. Bahala na, ididelete ko rin naman eh. Hintayin mo muna. May halong kilig ang boses ni Ana. Baka mag-message. Wala ako sa telenovela. Tigilan mo ko Ana. Hindi pa nga sure kung nag-i-exist talaga yun. Ganong muka, parang AI te. Sabi ni Mira. O sige na, mag-iingat ka. Text mo ako kapag okay ka na dyan. Seryoso pang pahabol ni Ana. At good luck sa boss mo. Oo, salamat. Sagot ni Mira. Mamaya na tayo magchismisan. Ibinalik niya ang cellphone sa bag habang bumabagal ang takbo ng bus. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Pagdating ni Mira sa lugar na sinasabi ng ate ni Ana, bigla siyang napahinto sa harap ng gate. Hindi birong nakikita niya, isang napakagandang bahay, mansyon. Ang pader ay kulay puti at makintab. May malalaking bintana na may dekorasyon. At sa harap ay may fountain na nagbibigay ng maliwalas at eleganteng dating sa buong paligid. Palibot ng bahay ay napakaganda rin ng hardin. Malalaking puno, makukulay na bulaklak at maayos na damuhan. Halos bawat sulok ay tila pinangarap na tanawin ng sinumang dumaraan at ramdam mo ang katahimikan at kaayusan sa bawat hakbang na tatahakin mo. Habang nakatitig si Mira, naramdaman niyang may humawak sa braso niya. Nakita niya ang ate ni Anang nakangiti sa kanya. Halika na Mira, dadalhin lang kita sa mayordoma, si Manang Sally yun. Sabi nito, sabay hila ng konti sa braso niya. Huwag kang kakabahan, okay? Okay lang yan. Mababait ang mga tao rito. Salamat ate. Sagot ni Mira. Habang sinusundan si Ate Ani. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang humanga sa malalaking haligi ng bahay at sa mga makukulay na bulaklak sa gilid. Grabe, ang ganda ng lugar. Bulong niya sa sarili. Pagdating sa loob, nagpaalam na ang ate ni Ana dahil kailangan niya nang umalis. Hinintay niya lang talagang makarating si Mira. Good luck Mira, andyan ang mayordoma. Siya nang magsasabi ng lahat ng kailangan mong malaman. Nakatayo na nga ngayon si Mira sa loob ng bahay at doon niya nakilalang mayordoma. Isang babaeng medyo may edad na, may maayos na uniforme, malinis at may mahinahong muka. Napakabait sa unang tingin. Mira! Tumango si Mira at ngumiti sa matanda. Masaya akong makilala ka. Halina't samahan mo ko. Ipapakita ko sa iyo ang gagawin mo. Bati ng mayordoma. Halatang mainit ang pagtanggap. Tanggap na po ako? Hindi makapaniwalang sabi ni Mira. Oo naman. Si Alni na rin na nagsabi na mabait kang bata. At yun rin ang tingin ko nung unang kong kita sa'yo. Sana lang ay hindi ako nagkamali. Mas lumawak ang ngiti ni Mira. Wala pa si Sir, pero pwede ka nang magsimula pagkatapos mong mag-ayos. Paliwanag ng mayordoma. Iginiya lang siya nito sa kwartong tulutuluyan niya. Namangha pa nga siya kasi mas malaki pa yon kesa doon sa inuupahan nila sa probinsya. Ang toka mo ngayon ay doon ka muna sa garden. May mga halaman na kailangan ng tubig. Maaari ka na magbuhos at
alagaan ang mga ito. Siguraduhin mong walang lanta dahil pinakaayaw yun ni Sir. Ayos ba yun sa'yo? Halos tumalon si Mira sa sobrang saya. Opo, salamat po. Sagot niya. Hindi mapigilan ng ngiti. Nang makapaghanda na siya, ay agad niyang sinabi na ready na siyang magtrabaho, kaya naman inabot sa kanyang host at tinuro kung saan magsisimula. Kumalat ang malamig na patak ng tubig mula sa host sa mga dahon, sa lupa, sa damuhan. Habang nagdidilig, napapangiti siya ng mag-isa. Ang tahimik ba naman ng paligid, presko ang hangin at ang ganda ng mga halaman. Inilipat niya ang host sa kabilang hanay ng mga halaman. Maingat na dinidiligan ng bawat isa. Nakayuko siya at tutok sa ginagawa, kaya hindi niya namalayan na may taong papalapit sa likuran niya. Who are you? Napatalon si Mira sa gulat. Ay, anak ng tukneneng! Sigaw niya sabay ikot papunta sa pinanggalingan ng boses. Sa sobrang pagkabigla, nakalimutan niyang patayin ang host na hawak niya. Sa pagharap niya, diretsyong tumamang bumubulwak na tubig sa lalaking nasa likod niya. Hey! Sigaw nito habang tinatamaan ng tubig ang dibdib, balikat at muka. Ay, sorry po! Taranta niyang sabi habang pilit pinipihit ang host, pero lalo lang itong gumalaw kung saan-saan dahil nalalakasan niya pala ito. Ilang segundo pang lumipas bago niya tuluyang napihit ang gripo at napahinto ang agos ng tubig. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin sa taong nasa harap niya. Basang-basa ang lalaki sa harap niya. Nanlaki ang mata ni Mira, hindi lang dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa nakikita niya. Unti-unting dumaloy pababa ang tubig mula sa buhok ng lalaki, sa noo, sa pisngi, hanggang sa leeg niya. Dahil basay dumikit ang suot nitong polo sa katawan, kaya malinaw na bumakat ang lapad ng dibdib, ang matitikas na braso at ang magandang hulma ng katawan nito. Bumakat ang bawat linya ng kaniyang pangangatawan, lalo na ang pandesal, six-pack abs. Napatulala si Mira. Diyos ko, kape na lang ang kulang, may pandesal na. Mahina niyang sambit, hindi na malayang nasabi niya. What? Are you talking about my abs? Po? Hindi po. Anong pandesal ang sinasabi mo kung ganun? At kung mahuhubaran mo ako sa titig mo, wala nang matitira sa akin dito. Pasensya na po, pupunasan ko na lang. Sa sobrang taranta, bigla siyang lumapit. Parang may sariling utak ang kamay niya at gumalaw papunta sa katawan ni Gavin. Naakala mo may magagawa ito para punasan ang katawan ng binata. Wala nga siyang nibasahan man lang. Diretso niyang nahawakan ng tiyan nito. Matigas. Nanlaki ang mga mata niya habang unti-unting umaangat ang tingin niya. Mula sa kamay niyang nakadikit pa rin sa katawan ni Gavin, pataas sa mukha nitong seryoso at nakatitig na sa kanya. Sobrang lapit ng mukha nila ngayon. Isang hakbang na lang ay magdidikit ng hindi dapat magdikit. Dahil mas matangkad si Gavin, bahagya pang napatingala si Mira para lang masalubong ang tingin niya. Ramdam niya kung gaano kalaki ang pagitan ng taas nila dahil halatang 6-footer ito at si Mira ay nasa 5'5" lang. Sa lapit na yon, mas malinaw ang itsura ng lalaki. Sobrang gwapo nito. Basa pa ang buhok nito na may ilang hiblang bumabagsak sa noo. Lalong nagbigay diin sa mukha niyang gwapo at malakas ang dating. Napasinghap si Mira, hindi lang dahil sa itsura nito, kundi may bigla siyang narealize. Ang litrato sa wallet. Nanlaki ang mata ni Mira. Siya to! Pero mas narealize niya, bakit sobrang lapit nila sa isa't isa at bakit siya nakahawak sa abs ng lalaki. Bigla niyang binawi ang kamay na parang napaso. Ay, sorry po! Halos pasigaw niyang sabi at tumatras ng isang hakbang. Hindi ko po sinasadya. Pasensya na po talaga. Promise po. Namula ang buong mukha niya hanggang leeg. Hindi niya alam kung saan titingin. Sa lupa, sa halaman,
o sa langit na lang sana. Ang puso niya'y halos lumundag palabas ng dibdib sa sobrang kaba at hiya. Mira, nandyan na raw si Sir Gavin. Sir Gavin! Sir, anong nangyari? Bakit basang-basa ka? Kapwa sila napatingin sa mayordoma na ngayon nanlalaki ang mata habang nakatingin sa lalaki. Ikuha niyong sir niyo ng tuwalya! Sigaw muli nito at nakita ni Mira kung paanong sumunod agad ang ibang kasambahay. Don't worry Manang, okay lang ako. Sinasabi ni Gavin habang nakapako pa rin ang tingin kay Mira. May pinakitaan lang ako ng pandesal para kapin na lang daw ang kakailanganin niya. Napaawang na lang ang labi ni Mira nang ngumisipa ang binata sa kanya bago siya nito tinalikuran. Ang liit ng mundo. Yun lang ang paulit-ulit na umiikot sa isip ni Mira habang tahimik siyang nakaupo sa gilid ng kama niya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ang lalaking nasa picture, ang lalaking nasa wallet, ang lalaking binasa niya gamit ang hose ay iisa lang at ang masakla pa sa lahat, boss niya pala. Diyos ko, mahina niyang bulong habang nakayuko. Bakit naman ganito? Strongest soldier mo na naman ba ako this year, Lord? Maya-maya ay may marahang kumatok sa pinto. Mira! Napapitlag siya. Pasok po. Mahina niyang sagot. Bumukas ang pinto at sumilip si Manang Sally. Iha! Tawag nito agad, tsaka sinara ang pinto sa likod niya. Kumusta ka na? Hindi agad nakasagot si Mira. Yumuko lang siya lalo. Ramdam ang init ng mukha niya. Pasensya na po Manang. Sabi niya sa wakas. Hindi ko po talaga sinasadya yun. Umupo si Manang Sally sa silya sa tapat niya. Nako. Buntong hininga nito. Mira, ano ba naman yun? Ano bang nangyari at bakit nabasa mo ng ganun si Sir Gavin? Lalong yumuko si Mira. Nagdidilig lang po ako tapos bigla po siyang nagsalita sa likod ko. Nagulat po ako. Bakit mo naman hindi mo pinatay yung hose? Tanong ni Manang Sally. Hindi ito galit pero halatang nag-aalala. Nataranta po ako tapos lalo pa pong lumala dahil napihit ko po papalakas yung hose. Sagot ni Mira. Nanginginig ang boses. Nako iha. Sagot ni Manang Sally. Hindi mo alam kung gaano kaseryoso si Sir para sa mga taong inaabala siya. Kaya ako rin ay natatakot para sa iyo iha. Mas lalo pang sumikip ang dibdib ni Mira. Manang, sisisantihin niya po ba ako? Hindi agad sumagot ang mayordoma at doon lalong kinabahan si Mira. Hindi ko alam. Tapat na sagot ni Manang Sally. Hindi naman siya basta-bastang nagsisisante. Pero ayun nga at medyo naabala mo siya. Tapos ay bago ka pa. Kumbagay, yun ang una niyang maaalala tungkol sa'yo. Napapikit si Mira. Pasensya na po talaga. Ulit niya. Kung pwede ko lang pong ibalik yung oras. Hay. Napabuntong hininga si Manang Sally. Kung alam mo lang, kanina pa ako kinakabahan para sa'yo. Galit po ba siya? Tanong ni Mira, halos pabulong. Hindi ko siya nakita ulit pagkatapos nun. Sagot ng mayordoma. Diretso siyang pumasok sa loob ng kaniyang kwarto tapos umalis ulit. Ganoon naman talaga yun at pagbigla-bigla na lang kung umalis. Mas lalo pang kinabahan si Mira. Hindi ko po talaga sinasadyang basain siya. Giit ni Mira. Kung alam ko lang po na siya na yun. Napatingin si Manang Sally sa kanya. Anong siya na yun? Biglang nanlaki ang mata ni Mira. Wala po. Mabilis niyang bawi. Ibig ko pong sabihin kung alam ko lang po na amo ko na pala yun. Pinagmasdan siya ni Manang Sally na parang may gustong itanong pero pinili nitong huwag nang ipilit. Sige na, sabi nito matapos ang ilang segundo.
Alam ko namang hindi mo intensyon. Pero kailangan mo ring intindihin na ibang mundo ng batang yon. Sanay siyang may kontrol dito sa bahay. Kaya irerespeto na lang natin ang gusto niya, ha? Opo. Mahina niyang sagot. Kung sisasantihin niyo po ako, okay lang po. Kasalanan ko rin naman. Napabuntong hininga si Manang Sally. Huwag munang isipin yan. Hindi pa naman sinasabi ni Sir. Pero baka po bukas. Bukas na yan, Iha. Putol ng mayordoma. Huwag mo na munang isipin yan ngayong gabi. Tumayo si Manang Sally at inayos ang laylay ng damit niya. Magpahinga ka na muna. Mukha ka ng pagod. Opo. Sagot ni Mira pero halatang hindi pa rin mapakali. Bago tuluyang lumabas, huminto si Manang Sally sa pinto. Lumingon siya kay Mira at tinawag ito sa malumanay na tono. Mira, tawag niya ulit. Po, ano man ang mangyari bukas? Sabi nito, panindigan mo na lang na hindi mo sinadya. Tiwala rin naman ako sa batang yun na marunong siyang kumilatis ng tao. Kung alam niyang pwedeng magpatawad ay magpapatawad yun. Napatingala si Mira at ngumiti. Salamat po, Manang. Good night po. Nang magsara ang pinto, muling bumalik ang katahimikan. Habang nakahiga si Mira, hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Parang may kumikiliti sa isip niya. May bumabagabag sa dibdib niya na hindi niya kayang baliwalain. Bigla niyang naalala ang wallet. Napabangon siya at agad kinuha ang bag niya. Dahan-dahan niyang inilabas ang lumang pitaka. Tahimik niyang binuksan at muling tumambad sa kanyang litrato. Ang parehong mukhang kanina lang ay kaharap niya sa garden. Sir Gavin. Mahina niyang bulong. Yun ang pangalang narinig niyang banggit ni Manang Sally kanina. Napabuntong hininga si Mira at muling sinara ang pitaka. Hindi ko alam kung tamang oras na ibigay ko to. Sabi niya sa sarili. Sa sitwasyon niya ngayon matapos ang insidente sa garden, parang lalo lang siyang mapapahamak kung lalapit siya at biglang iaabot ang wallet. Napaisip siya ng mas malalim. Paano kung isipin nilang ninakaw niya ito? Lalo na at pangit ng unang impresyon niya kay Sir Gavin. Isang maling galaw lang, baka tuloy na siyang sisantihin. Baka isipin pa nilang sinadya ko lahat. Bulong niya. Ramdam ang bigat ng kaba. Nasinundan ko siya na may masama akong balak. Mariin niyang niyakap ang wallet. Hindi niya kayang ipagsapalaran ng trabaho niya. Hindi niya kayang mawalang pagkakataong ito. Matagal siya nag-iisip hanggang sa may mabuo siyang plano. Sa susunod na lang. Desisyon niya. Isang araw ay makakakuha rin ako ng tiyempo. Plano niyang ilagay yun ng palihim sa kwarto ni Sir Gavin nang walang makakakita at walang makakaalam. Sa ganitong paraan, maibabalik niya ang wallet nang hindi nadadawit ang sarili niya. Hindi malalaman ni Gavin kung sino ang nakapulot. At least, mahina niyang sabi. Makakabalik to sa may-ari. Sana lang talaga siyang may-ari. Maingat niyang sinara ang wallet at ibinalik sa bag. Humiga siyang muli. Pilit pinapakalma ang sarili. At sa gabing yun, habang unti-unting dinadalaw ng antok, iisa lang ang tanong niya. May trabaho pa kaya siya paggising niya bukas? Kinabukasan ay maagang nagising si Mira. Mas maaga pa kaysa sa alarm ng cellphone niya. Ilang segundo siyang nakatitig sa kisame. Kahit antok pa, agad siyang bumangon. Ayaw niyang mabadshot ulit lalo na kay Sir Gavin. Tahimik ang mansyon sa oras na yon. Agad siyang nagpunta sa kusina at sinimulan ang paghahanda ng almusal dahil kung magiging regular siya dito ang toka niya tuwing umaga. Nang matapos siya sa paghahanda ay tsaka niya narinig ang mabibigat na yabag mula sa hagdan. Napahinto siya. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso niya. Paglingon niya, nakita niya si Sir Gavin pababa ng hagdan. Bagong ligo.
bahagyang basa pa ang buhok. At suot ang pang-opisina niyang damit na simpleng-simple pero halatang mamahalin. Good morning, sir! Sabay-sabay na bati ng mga kasambahay. Tumango lang si Gavin bilang tugon. Ngunit hindi nakaligtas kay Mira ang saglit na napagdaan ang tingin to sa kanya. Isang mabilis lang na tingin yun, pero sapat para makaramdam siya ng kakaibang kaba. Sumabay na po kayo, manang, ate. Sabi ni Gavin habang umuupo. Tawagin niyo rin po ang mga driver. Ay nako, sir. Sagot ni Manang Sally. Kumain na po kami. Ay, teka. Si Mira pala, hindi pa. Siya po ang nagluto niyan. Biglang nanlaki ang mata ni Mira. Okay lang po ako. Kumain ka. Diretso at mahinahong utos ni Gavi na para bang hindi ito pwedeng tanggihan. Tahimik na nagpaalam ang ibang kasambahay. Maya-maya, silang dalaw na lang ang naiwan sa napakahabang mesa. Dahil nahihiya, umupo si Mira sa kabilang dulo. Sobrang layo nila ngayon sa isa't isa. Napakunot noo si Gavin. Why are you sitting that far? Po? Gulat niyang sagot. Kahapon lang, you were touching my abs. Tapos ngayon, kung makalayo ka, parang may sakit akong nakakahawa. Nanlaki ang mata ni Mira. Halos mabilaukan siya at napahawak sa dibdib. Agad siyang napatingin sa paligid. Sir, sorry na po talaga. Mabilis niyang sabi, namumula. Hindi ko po sinasadya yun. Nadulas lang po talaga. So defensive, miss. Lalong nahiya si Mira. Sorry po ulit. Come here. Sabi nito sabay turo sa bakanting upuan sa tabi niya. Dahan-dahang lumapit si Mira at umupo sa tabi nito. Tahimik silang kumain. Ramdam ni Mira ang presensya ni Gavin. Hindi niya alam kung mas mabuti bang magsalita o manahimik na lang. Matapos kumain si Gavin, tumayo ito. Agad ding tumayo si Mira para ligpitin ang pinagkainan. Leave that. Biglang sabi ni Gavin. Po? I need your help. Dugtong nito. Ano po yun, sir? Litong tanong niya. Itinuro ni Gavin ang suot niyang necktie. Fix my tie. Sir, napalunok siya. Hindi siya marunong, pero hindi niya yun masabi dahil nahihiya siya. Nako, bad shot na naman kung sakali. May problema ba? Tanong ni Gavin. Wala po. Mabilis niyang sagot kahit nagsisinungaling. Dahan-dahan siyang lumapit. Ramdam niyang sobrang lapit nila. Kailangan pa niyang mag-angat ng mukha dahil mas matangkad si Sir Gavin. Naamoy rin niya ang panlalaking pabango nito. Habang inaabot niya ang necktie, nanginginig ang kamay niya. Relax. Mahinang sabi ni Gavin. Pasensya na po. Bulong niya. What's your name? Biglang tanong ni Gavin. Mira po. Mira Lopez. Tumango lamang si Gavin at hindi nagsalita. Samantalang si Mira ay sinubukan niyang ayusin ang tie sa paraang alam niya. Hindi niya namalayan na sobrang lapit na pala ng mukha nila. Why are you shaking? Tanong ni Gavin. Nakakakaba po kasi. Tapat niyang sagot. Bakit ka naman kinakabahan? Nangangagat ba ako? Hindi sir, dahil baka ikaw pang makagat ko. Yun sanang sasabihin ni Mira pero syempre, hindi niya gagawin yun dahil mahal niya ang trabaho niya. Hindi po. Sagot niya na lang. Then breathe properly. Huminga siya ng malalim at tinuloy ang pag-aayos. Ramdam niya ang titig ni Gavin sa kanya. Sir, sabi niya matapos ang ilang sandali. Ayun na po. Pinulido niya pa ang tie at saka lumapad ang ngiti nang makita ang ayos nito.
Tumingin si Gavin sa salamin na nasa may pader. Ilang segundo itong natahimik. Pagkatapos ay napabuntong hininga at umiling-iling. "Oh wow," sabi nito. "Kakaiba ka talaga." Kakaiba po? In a bad way? Kabadong tanong ni Mira. "Bakit po? Okay lang po ba, sir?" "Yes, I guess." "Sir," putol ng bodyguard na kakapasok lang. "Aalis na po ba kayo? Nakahanda na po ang sasakyan." "Yes, Manong," sagot ni Gavin. Tatangon na sana ang bodyguard nang bigla itong napatingin sa necktie ni Gavin. Napakunot ang noo nito. "Sir, bakit po nakaribon ang necktie niyo?" Napatingin si Mira sa tie. Namutla siya. "Ay, sir, pasensya na po. Mali po yata." Nakita ni Mira kung paanong umarko ng konti ang labi ni Gavin pero agad ding napalitan ng seryosong ekspresyon. "It's fine." "Hindi po fine yan." Gulat niyang sabi. "Sir, baka po." "I said it's fine." Ulit ni Gavin ang mas may diin. Napatingin ang bodyguard sa kanila na halatang naguguluhan. "Let's go," sabi ni Gavin. "Pero sir, yung necktie niyo po, ribbon." "Let's go, Manong. I like it this way," sabi nito at nagsimula nang maglakad palabas. Pero hindi nakatakas kay Mira ang pasimpleng ngiti ng kanyang amo habang pinagmamasdan pa rin ang necktie. Ilang araw na rin nagtatrabaho si Mira sa mansyon. Unti-unti na siyang nasasanay sa ritmo ng araw doon. Isang hapon, habang naglilinis sila ng sala, hindi niya maiwasang marinig ang pabulong na usapan ng ilang maid sa isang gilid. "Weird ni Sir, no?" sabi ng isa habang nagpupunas ng mesa. "Ang dalas na niya rito sa bahay. Dati halos hindi na ngayon umuuwi sa sobrang busy." "Oo nga eh," sagot pa ng isa. "Kung umuwi man gabi na tapos aalis ulit agad kinabukasan ng madaling araw." "Ay, hayaan na natin," singit ng isa. "Baka napagod na rin. Tama lang yan para makapagpahinga naman siya. Malay mo ngayon, makapag-uwi na ng girlfriend dito." "Oo nga no. Sana lang yung hindi mata pobre, katulad ni ano." "Shh!" Mabilis na saway ng isa sabay lingon. "Baka marinig tayo." "Tama na yan." Biglang singit ng kararating na si Manang Sally. "Magtrabaho na kayo at tigil na sa tsismisan. Balik na sa ginagawa niyo." "Opo, Manang." Sabay-sabay na sagot ng mga kasambahay. Tahimik lang si Mira sa buong usapan. Nakatulong lang siya habang inaayos ang mga bulaklak sa florera. Hindi siya sumasali, hindi rin siya nagtanong. Sa totoo lang, wala rin naman siyang masasabi. Hindi ko naman siya kilala talaga. Naisip niya. Pero kahit hindi niya kilala si Gavin, napapansin niya rin ang sinasabi ng mga kasambahay. Totoo ngang madalas itong nasa mansyon. Sa bawat araw ng pananatili niya roon, halos hindi nawawala si Gavin. Kung hindi man umaga, gabi niya itong nakikita. At bukod sa kanya, wala na siyang ibang nakikitang miyembro ng pamilya ng lalaki. Isang beses, habang nag-aayos sila ng hapag, hindi napigilan ni Mira ang magtanong kay Manang Sally. "Manang," maingat niyang simula, "wala po bang ibang pamilya si Sir?" "Nakabukod na kasi si Sir sa mami at daddy niya," sagot ni Manang Sally. "Matagal na rin. Mas pinili niyang mag-isa nang namana niya ang kumpanya. Pero paminsan-minsan ay dumadalaw si Ma'am Grace dito. Hindi mo palang naaabutan ngayon." Tumango na lang si Mira at hindi na muling nagtanong pa. "Mukhang maagang umalis ang batang yun ah. Hindi ko na siya naabutan." Mahinang sabi yun ni Manang Sally isang araw habang inilalapag ang tray ng tsaa sa mesa. Nasa kusina sila at kasalukuyang nag-aayos si Mira ng mga baso. Napatingin siya sa mayordoma. "Si Sir po?" tanong ni Mira.
bagamat alam niya na ang sagot. Oo, tumango si Manang Sally. Karaniwan namang maaga talaga yan, pero kanina parang mas maaga pa dahil hindi ko na siya nakitang bumaba. Hindi na nga yata nakapag-almusal. Hindi na rin nakita ni Mira si Gavin buong umaga, kaya siguro ngay umalis na ito. Siya nga pala, Mira. Tawag ni Manang Sally. Ikaw ang maglilinis ng kwarto ni Sir mamaya. Bahagyang nanlaki ang mata ni Mira. Po? Ngayon lang yan. Dagdag ng matanda. Madalas ay ako talagang pumapasok doon, pero may kailangan kasi akong asikasuhin sa bayan, kaya ikaw muna. Tumango si Mira. Opo, Manang. Mag-iingat ka. Biling pa ni Manang Sally. Ayaw na sir na may nagagalaw sa mga gamit niya. Lahat dapat nasa tamang pwesto. At higit sa lahat. Tumigil sandali ang matanda at tumingin ng diretso kay Mira. Ayaw niya sa mga taong hindi na mapagkakatiwalaan. Naintindihan ko po, Manang. Tumango ang mayordoma at saka nagpaalam na. Nang dumating ang oras ng paglilinis, maingat na naglakad si Mira papunta sa kwarto ni Gavin. Marahan niyang pinihitang doorknob dahil ang pagkakaalam niya ay wala naman ang kaniyang Sir Gavin dito. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng mabangong panlalaking amoy. Malawak, maaliwalas at sobrang ayos ng kwarto. Dominado ito ng neutral na kulay puti, abo at dark wood. May makapal na kurtina sa bintana na bahagyang hinahawi ng hangin. Maayos ang mesa, nakahanay ang mga libro at dokumento at sa isang sulok ay may maliit na sofa at side table. Sobrang ayos ng kwarto kaya sigurado siyang konti lang ang lilinisin niya rito. Nasa itsura rin kasi ni Sir Gavin ang pagiging malinis sa katawan at paligid. Kukunin na sana niya ang mga panlinis nang mapahinto siya dahil may nahagipang kaniyang mata. May biglang gumalaw sa may kama. May tao roon. Takip ng makapal na kumot ang katawan nito at konti na lang ng mukhang nakikita kaya hindi niya agad napansin kanina. Pero kahit ganun, alam na agad ni Mira kung sino yon. Sir Gavin? Bulong niya. Bigla siyang kinabahan. Akmang lalabas na sana siya para ipaalam kay Manang Sally nang biglang, Mira. Napahinto siya. Paos ang boses nito at mahina. Po? Sagot niya. Halika dito. Nag-alinlangan siya pero dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Ilang hakbang pa lang ay biglang gumalaw ang kamay ni Gavin mula sa ilalim ng kumot at hinila siya pababa. Sir! Napaupo si Mira sa gilid ng kama at sa isang iglap ay napadikit siya sa tabi nito. Nanlaki ang mata niya. I'm cold. Mahinang sabi ni Gavin. Ramdam ni Mira ang init ng katawan nito kahit may kumot sa pagitan nila. Agad niyang inangat ang kamay niya at marahang inilapat sa noo ni Gavin. Ang init niyo po. Gulat niyang sabi. Sir, may lagnat po kayo. Akmang tatayo siya para kumuha ng bimpo nang biglang higpitan ni Gavin ang kapit sa kamay niya. Stay. Pakiusap nito. Please. Sir, kailangan po kayong mapunasan para medyo mabawasan po ang init niyo. Nag-aalala niyang sabi. Ang taas po ng lagnat niyo. Tatawag po ba ako ng doktor? Umiling si Gavin at bahagyang napapikit. No, just stay by my side. Napalunok si Mira. Hindi niya alam kung anong gagawin, pero ang kamay ni Gavin ay mahigpit na nakakapit sa kanya. Sir, mahina niyang tawag. I don't like being alone when I'm sick. Halos pabulong nitong sabi. Please. Bumuntong hininga si Mira at dahan-dahang napaupo ng maayos sa tabi ng kama. Sige po, sabi niya. Pero alagaan ko po kayo ha. Huwag muna po kayo magsusungit for today's video.
Kahit nangihinay na pangisi si Gavin sa sinabi ng babae. Bahagya itong gumalaw at parang mas naging komportable sa presensya niya. Hindi po kayo nagsabi na masama ang pakiramdam niyo. Ayokong maging abala. Sagot ni Gavin habang nakapikit pa rin. Hindi naman po kayo abala. Mabilis niyang sabi. Natural lang po na tutulungan namin kayo dahil sino ba namang gusto na makikita kayong may sakit? Sa huli ay nakakuha si Mira ng tiyempo na tumayo at kumuha ng gamot para kay Sir Gavin nang medyo makatulog ito. Lumipas ang oras na hindi niya namamalayan. Minsan ay nagigising si Gavin at mahina siyang kinakausap. Don't leave. Yun lang ang palaging sinasabi nito. Para nga itong batang paslit na ayaw maiwanan. Nandito lang po ako, sir. Sagot niya habang nakangiti. Promise? Opo, Sir Gavin. Literal na ilang oras lamang na nakaupo roon si Mira at hinihintay kung may kakailanganin sa Sir Gavin. Hindi na nga siya nakapaglinis kaya lagot siya kay manang nito. Pero siguro naman ay maintindihan siya nito, hindi ba? Medyo magagabi na yon nang dahan-dahang dumilat si Gavin at tumingin sa kanya. You stayed. Akala ko ialis ka na. I'm sorry. Sir, bakit po ba kayo nagsasorry? Taos-puso ko pong ginusto na alagaan kayo. Alam niyo po bilang isang tao, gustuin mo natin ay hindi naman natin kayang lahat. Kaya wala pong masamang humingi ng tulong, ha? Lalo na kung tulong na taos-pusong binibigay. Tinitigan lamang siya ni Gavin kaya medyo na-conscious si Mira. Parang matutunaw siya sa titig nito. Thank you, Mira. Seryosong sabi nito. Thank you for staying by my side. Tumango lang si Mira. Pilit tinatago ang pamumula ng pisngi niya. Simula nung araw na yon, unti-unting nagbago ang lahat. Mas naging maganang samahan ni Mira at Sir Gavin. Sa bawat araw na nakakasama niya ito, ay mas nakilala ni Mira ang lalaking nasa likod ng suplado at seryosong anyo ni Gavin. Hindi lang pala ito ang mukhang masungit na boss na bihirang ngumiti. Nakilala niya ito ng mas malalim pa. Doon na pagtanto ni Mira na si Gavin ay isa ring tao na marunong mapagod, marunong masaktan, at higit sa lahat, marunong mangailangan ng isang kaibigan. At doon nagsimulang maging komplikado ang lahat. Hindi na niya alam kung tama pa bang tawaging pagkakaibigan ang nararamdaman niya dahil sa tuwing lalapit si Gavin, sa tuwing tatawagin ito ang pangalan niya sa mababang boses, may kakaibang kaba siyang nararamdaman. Sa ilang bang pamamalagi niya sa mansyon, napansin niyang kada mapapalapit siya rito ay bumibilis ang tibok ng puso niya. Parang may mga paru-parong nag-uunahang sa tiyan niya kahit wala namang dahilan. Ayaw niyang isipin. Lalo na't ayaw niyang i-entertain kung ano man ang unti-unting umuusbong sa dibdib niya. Alam niya ang lugar niya. Alam niya ang hangganan. Dahil si Gavin ay parang langit. Malayo, mataas. Hindi niya kayang abutin. At siya'y lupa lamang. Isang araw, tulad ng nakasanayan nila, magkasabay na namang kumain sina Mira at Gavin sa mahabang hapag. Hindi na yun bago. Dahil si Mira ang laging toka sa pagluluto. Natural, nasabay talaga silang kumakain lalo na tapos na ang ibang kasambahay at bumalik na sa kani-kanilang gawain. Hindi rin yun awkward. Sa katunayan, naging normal na lang sa kanila yon. Masarap yung ulam ngayon. Thank you for the good food, Mira. Sabi ni Gavin habang umiinom ng tubig. Salamat po. Mahiyain pero may ngiting sagot ni Mira. Sinunod ko lang po yung sinabi niyo last time na gusto niyong kainin. Tumango si Gavin. Good. You remember. Ngumiti si Mira. Kasi po lagi ko kayong pinapakinggan. Muntik na niyang masabi. Pero nanatili lang yun sa isip niya. Hindi naman big deal sa kanyang makisabay kumain kay Gavin. Ayon nga kay Manang Sally, likas na ganoon si Gavin. Hindi kailanman nagmamataas at pantay-pantay ang turing mapasakasambahay man
o mga bodyguard. Tahimik silang kumakain ng biglang, "Gavin!" Napahinto si Mira sa pagmuya. Mula sa may pintuan na may pumasok na babae. Matangkad, makinis ang kutis at halatang alaga ang katawan. Suot nito ang isang hapit na pulang dress na yakap ang magandang hubog ng katawan niya. Mahaba ang buhok nito at ang muka, maganda. Hindi, sobrang ganda pala. Parang pwede na ngang international model ito eh. "Gavin!" Ulit ng babae sabay diretso sa lalaki. "Cindy?" Gulat na sabi ni Gavin. Hindi na nakapaghanda si Gavin nang bigla siyang yakapin ng babae at halikan sa pisngi na para bang matagal na nilang ginagawa yon. Nanlaki ang mga mata ni Mira. Natulala siya at napahinto sa pagsubo ng pagkain niya. Miss na kita." Malambing na sabi ng babae. "Hindi mo man lang ako tinawagan." "Cindy, what are you doing here?" Tanong ni Gavin habang bahagyang inilalayo ang sarili. "Ano pa ba?" Ngumuso ito. "I came to see you, of course. Tita told me you've been so busy sa company. Hay nako, napaka-hardworking mo talaga." Umupo si Cindy sa tabi ni Gavin na parang wala siyang ibang kasabay sa mesa. "Pero hindi mo naman kailangan magtrabaho ng sobra, right?" Dugtong pa niya, sabay hawak sa braso ni Gavin. "Mayaman tayo, and we will always be rich." Bahagyang napatras si Gavin. "Cindy, hindi ko inaasahan ang pagbisita mo ngayon. Dapat ay pinapaalam mo rin sa akin before you visit here." Pero hindi siya pinansin ng Cindy. Patuloy lang itong nangulit habang maharot na hinahaplos ang braso ni Gavin. Inaayos pa nga ang kwelyo nito. Tahimik na nakaupo si Mira, parang hindi alam kung saan ilalagay ang sarili. "Ano bang ginagawa ko rito?" Tanong niya sa sarili. "Bakit pa ako nandito?" Biglang napalingon si Cindy sa kanya. "By the way," malamig nitong sabi, taliwa sa kaninang masayang ekspresyon niya. Sinusuri pa nito si Mira mula ulo hanggang paa. "Who is she?" Ako po si Mira." Mahinang sagot ni Mira at pilit na ngumiti. "Kasambahay po dito." "Kasambahay?" Tinaasan siya ng kilay ni Cindy. "Then why is she eating with you, Gavin?" Bumukas ang bibig ni Mira para magsalita, pero si Cindy na ang nauna. "Ang kasambahay hindi dapat kumakain kasama ang boss niya," sabi nito na walang preno. "Kaya excuse me miss, pwede ka nang umalis. Mag-uusap pa kami ni Gavin." "Cindy," mariing suway ni Gavin. "She's not done eating. At ako nagsabi na kakain siya kasama ako." Hindi napigilan ni Mira ang mapatingin kay Gavin. "Oh please!" Irap ni Cindy. "She's just a maid." "Tapos na po ako," biglang sabi ni Mira at tumayo na. "Salamat po sa pagkain." "Mira," tawag ni Gavin, pero mabilis na siyang yumuko at naglakad palayo dalang pinagkainan niya. Habang pupunta siya sa may dirty kitchen, ay malinaw na malinaw sa pandinig niya ang boses ni Cindy. "Honestly, Gavin," may lamig nitong sabi, "hindi bagay na nakikisalamuha ka sa mga tulad nila, sa mga mahihirap." Parang may humigpit sa dibdib ni Mira. Mukhang nagsalita pa si Gavin pero hindi na naintindihan ni Mira dahil papalayo na siya. Pero ang boses ng babae ay rinig na rinig dahil sa lakas nito. "Why, Gavin?" Patuloy ni Cindy. "Bakit mo pinagtatanggol ang maid na yon? My God! I can fire her right now and she'll be back sa poor place na halata namang pinanggalingan niya." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Gavin. Mabilis siyang kumaripas palabas. Pilit pinipigilan ang anumang namumuong luha sa mata niya. Hindi siya lilingon. Ayaw niya nang makarinig pa ng kung anong makakasakit lamang sa kanya. Sa sandaling yon, malinaw na malinaw sa kanya ang katotohanan.
Kahit gaano pa siya maging malapit kay Gavin, may mga mundong hindi niya kailanman kayang pasukin. Makalipas ang ilang minuto, ay napagpasya na lang ni Mira na gawin ang trabaho niya sa may garden. Tahimik siya na nagdidilig ng mga halaman. Pilit inaayos ang gulo sa dibdib niya. Paulit-ulit pa rin bumabalik sa isip niya ang eksenang kanina sa hapag. Ngunit bigla na lang may humablot sa kamay niya. Aray! Napalingon siya. Gulat at takot ang bumungad sa mukha niya nang makita kung sinong humawak sa kanya. Yung babaeng si Cindy. You! Galit na galit ang babae. Halos magliyab ang mga mata nito sa galit. Who are you, ha? Po? Nanginginig na sagot ni Mira. Tumingin pa sa paligid ng babae na parang sinisiguradong walang nakakarinig sa kanila. At nang makitang walay tsaka niya muling matalim, na tinignan si Mira. Huwag kang magpaka-innocent. Sigaw nito habang masinigpitan ng hawak. Ramdam ni Mira ang pagbaon ng mga kuko nito sa braso niya. Anong gayo mo bang binigay mo kay Gavin at todo pagtatanggol sa'yo, ha? Wala po akong ginawa. Sinungaling. Putol ni Cindy. Huwag mo akong ginagawang tanga. Isang katulong ka lang pero akala mo kung sino ka para ipagtanggol ka niya? Napapikit si Mira sa sakit hindi lang sa braso niya, kundi sa bawat salitang binibitawan nito. Alam mo ba kung sino kami? Patuloy ni Cindy na may mapanlait na ngiti na ngayon. Hindi mo siguro naiintindihan, no? Kasi sanay ka sa hirap. Natahimik lang si Mira. Wala siyang maisagot. Wala rin siyang lakas ng loob. Si Gavin? Dugtong ni Cindy sabay turo sa mansyon. Ibang mundo ang ginagalawan niyan. Mundo na hindi mo kayang abutin. Kahit magtrabaho ka pa rito habang buhay. Hindi ko naman po iniisip yun. Shut up! Malamig na utos ni Cindy. Huwag mo akong lokohin na wala kang iniisip na ganon. Kita ko kung paano ka tumingin sa kanya. Nanlaki ang mata ni Mira. Hindi po totoo yan. Oh, please! Sarkastikong tawa ni Cindy. Akala mo hindi ko napapansin? Ganyan na ganyan ang tingin ng mga babaeng umaasang aangat sa buhay. Biglang yumuko si Mira habang nanginginig ang mga kamay. Hindi po ako ganon. Makinig kang mabuti. Ako lang ang nababagi kay Gavin. Parehas kami ng estado. Gusto ko ng mga magulang niya para sa kanya. Unlike you. Mariing sabi ni Cindy at mas inilapit ang mukha sa kanya. Layuan mo si Gavin. Napatingala si Mira. Po? Lalayuan mo siya kung ayaw mong masisante. Napalunok si Mira. At kung ayaw mong masirang buhay mo. Dagdag pa ni Cindy. Isang tawag ko lang, tapos ka na rito. Isang salita ko lang, babalik ka sa wala. Nanlabo ang paningin ni Mira. Ramdam niya ang takot. Kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan niya ang sahod niya. Wala siyang ibang pupuntahan. Ako ang ka-level ni Gavin. Patuloy ni Cindy. Hindi ikaw. Kaya huwag kang mangarap ng hindi para sa'yo. Matagal na nanatiling tahimik si Mira. Parang may humigpit sa lalamunan niya. Sa huli, wala na siyang nagawa kundi tumango. Opo. Basag ang boses niya. Lalayo po ako. Ngumiti si Cindy. Good! Alam mo naman pala ang lugar mo. Binitawan nito ang kamay ni Mira at naglakad palayo na parang walang nangyari. Naiwan si Mira sa gitna ng garden. Hawak ang namumulang braso at nangingilid ang luha. Tahimik lang siyang tumingala sa langit. Langit si Gavin. Naisip niya muli. At siya, lupa lang talaga. Mula noong araw na yon, tahimik na nilimitahan ni Mira ang sarili sa paglapit kay Gavin. Isang bagay na agad napansin ng lahat, lalo na ng mismong boss niya. Kung dati si Mira ang laging kasama ni Gavin sa almusal, o kaya naman lagi niyang nakakausap tuwing nasa bahay siya, ngayon ay parang hangin na lang siya. Dumadaan, gumagawa ng trabaho,
pero hindi na lumalapit. Hindi na rin siya inaasar ng ibang mga kasambahay gaya ng dati dahil bihira na rin siyang makita sa tabi ni Gavin. "Uy, Mira!" Minsang biro ng isang kasambahay. "Bakit hindi ka na sumasabay kay Sir? Hindi ka rin naman sumasabay sa amin Ngumiti lang si Mira. Wala po ate. Hindi lang talaga natsasyempo na gutom ako kapag kumakain siya." Bakit hindi mo na rin siya kinakausap?" Mapaklang tumawa si Mira. "Si ate naman, baka mapagalitan pa ako pag lagi ko siyang kikwentuhan Siyempre gagawin ko muna ang trabaho ko." Pero ang totoo, sadyang umiiwas siya. Pati ang paghahanda ng almusal para kay Gavin ay pinagpalit niya kay Maricel, isang kasambahay na halos kaedad niya at mabilis niyang naging kaibigan. "Sigurado ka?" Tanong ni Maricel habang nag-aayos sila sa kusina. Ikaw lagi ang gusto ni Sir magluto "Oo," sagot ni Mira. "At saka anong akong gusto? Nasakto lang na akong toka kaya akong nakasanayan niyang nagluluto bukod kay Manang Tiningnan siya ni Maricel na parang may gustong itanong pero hindi na muli pang nagsalita. Hindi man nagsalita ang iba, may isang tao na hindi nagbubulag-bulagan. Si Gavin. Isang hapon, nasa kusina si Mira tahimik na naguhugas ng mga pinggan. Nang bigla na lang, "Bakit mo ko iniiwasan?" Napapitlag siya. Halos mabitawan ang basong hawak niya. Napahawak siya sa gilid ng lababo, saka dahan-dahang humarap. Po? Kunwari naguguluhan siya. "Anong iniiwasan po?" Nakatayo si Gavin sa harap niya. Diretso ang tingin at walang emosyon. "Don't do that," sabi nito. "Alam mong tinutukoy ko." "Wala po akong iniiwasan, sir." Mabilis niyang sagot. "Nagkataon lang po." "Hindi ka na sumasabay kumain." Putol ni Gavin. "Hindi ka na nagluluto para sa akin at binibigay mo sa ibang gawain yun. Hindi ka na bumabati ng good morning. Kahit pagdaan mo sa harap ko, parang hindi mo na ako kilala." Natahimik si Mira. "May mali ba akong nagawa, Mira?" Tanong ni Gavin na mas mababa na ang boses. "Tell me, Mira. I'll fix it." Kumabog ang dibdib ni Mira. "Wala po." Mahina niyang sabi. "Wala po kayong ginawang mali." "Then why?" Iginiit ni Gavin. "Why do I feel like I suddenly lost you?" Napatingin si Mira sa sahig. Hindi niya kayang salubungin ang tingin nito. "I miss your presence." Dagdag ni Gavin. "I miss the way you greet me every morning with that beautiful smile. I miss your breakfast. I miss you singing habang naglilinis ka ng kwarto ko." Napasinghap si Mira. "Sir." "I even miss you messing up my tie. Kahit pagtawanan pa ako ng mga kamiting ko. Dahil parang ribbon na naman yan. Okay lang. Basta bumalik ka lang sa dati." Nanlaki ang mata ni Mira. Namula ang pisngi niya. "Bakit mo ko iniiwasan?" Ulit ni Gavin. "May mali ba akong naparamdam sa'yo? May nagawa ba ako? Mira, please answer me. Dahil isang araw pa lang ang lilipas na iiwasan mo ko mababaliw na yata ako." Dahan-dahang umiling si Mira. Nanginginig ang boses niya nang magsalita. "Sir, wala po talaga." Pilit niyang paliwanag. "Sadyang naglalagay lang po ako ng boundary." "Boundary?" Ulit ni Gavin. "Opo." Mahinang sagot niya. "Dahil amo po kita at katulong niyo lang po ako." Nanlaki ang mata ni Gavin. Isang hakbang siyang lumapit. "Did I ever make you feel that?" Tanong niya. "Na mataas ako at mababa ka?" Umiling si Mira pero nanginginig na ang luha sa mata niya. "Mira, hindi kita trinato bilang katulong lang. Oo, trabaho mo yun. But I never want to make you feel na mababa ka.
At hindi ko alam kung kailan nagsimula pero sa mga sandaling magkasama tayo, may kung ano akong nararamdaman. Hindi ko pa kayang pangalanan pero alam kong espesyal ito. Sabi ni Gavin nang mas mahinahon. Napatingala si Mira habang ramdam ang nagiinit niyang pisngi. Sigurado'y parang kamatis na siya sa pula. Hindi kita minamaliit. Dugtong ni Gavin. At ayokong isipin mong may padra sa pagitan natin. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kusina. Sa huli, huminga ng malalim si Mira at bahagyang ngumiti. Pasensya na po. Babawi po ako. Does that mean? Opo. Sagot niya nang mas buo na ang loob. Wala naman siyang ginagawang masama eh. Narealize niya na hindi naman sapat na dahilan ang paglapit kay Gavin para masisante siya. Hindi na po ako iiwas. Determinado niyang sabi. Ngumiti si Gavin, isang ngiting bihirang makita ng iba. Good. Because I don't want to lose you. Bumuti palalong naging relasyon ng dalawa matapos ang usapang yon. Hindi man nila diretsahang pinangalanan kung ano ba talagang namamagitan sa kanila. Ramdam ni Mira ang pagbabago. Mas magaan na ang kilos ni Gavin sa kanya. Mas madalas na ang mga simpleng ngiti. Ang tahimik na pakikinig nito sa mga kwento niya. At ang hindi na nito pagkontra kapag siya'y nagbibiro o nagiging makulit. At higit sa lahat, nawala ng bigat sa dibdib ni Mira. Ang takot na baka minamalit lang siya nito dahil sa estado ng buhay niya. Isang umaga, tulad ng nakagawian, ay inaayos na naman ni Mira ang tay ni Gavin. Ngayon, ay alam na niya kung paano ang tamang pag-aayos nito. Talagang nakikonek siya sa wifi dito sa mansyon para manood ng tutorial at awa ng Diyos, ay agad niya itong natutunan. Hindi man nagrereklamo si Gavin sa unang paraan ng pag-aayos niya, ay gusto niya pa rin itong itama. Dahil ayaw niyang napapahiya ang lalaki. Bahagya pa siyang nakatingala habang inaayos ang necktie nito. Sanay na ang mga kamay niya. Ayan, perfect. Bulong niya sa sarili. Napangiti si Gavin habang nakatingin sa salamin. Kung hindi ikaw mag-aayos nito, parang may kulang sa araw ko. Sabi nito. Namula si Mira. Sir naman, trabaho ko lang po to. Trabaho na pala ngayon ang magpaka-expert sa necktie. Tumawa siya ng mahina. Kasi po, ilang buwan na rin akong taga-ayos ninyo. Nang matapos siya, umatras na siya ng isang hakbang. Doon niya biglang naalala. Ang wallet. Nawala na sa isip niya yon pero hindi niya ito ginagalaw. Hindi niya binuksan. Tinago niya lang at balak ibalik sa tamang oras. At ramdam niya ngayon, ito na yon. Huminga siya ng malalim. Sir, sandali lang po sana. Yes? Lumingon si Gavin. May sasabihin po sana ako. Don't pretend! Singhal ni Cindy. Nung nagpunta ako rito, may nawalang gamit sa akin. Napakunot ang noo ni Gavin. Cindy, what are you talking about? My wallet and my bracelet! Mabilis na sagot nito. Nung huli ako nandito, nawala yon. And guess what? Kailang dalawang nakausap ko noon. Alangan namang si Gavin ang kumuha noon. Nanlaki ang mata ni Mira. Agad niyang nagets na pinaparatangan siya ng babae. Hindi po. Enough! Putol ni Grace. Kung wala kang tinatago, hindi ka matatakot. Mom, stop this nonsense. Ano ba? Mariing sabi ni Gavin. Hindi pwedeng basta-basta siya pagbintangan. Anak, ikaw ang tumigil. Pinoprotektahan lang kita. Sagot ni Grace. At bilang ina mo, may karapatan akong malaman kung sinong mga taong pinapapasok mo sa bahay at buhay mo. Baka akala mo mabait yan, Gavin. Pero ang totoo, magnanakaw siya. Parang binagsakan ng malamig na tubig si Mira. Hindi po totoo yan.
Nanginginig niyang sabi, "Wala po akong ninakaw." "Then, let's check your things." Malamig na mungkahi ng ginang. Hindi na nakapalag si Mira nang magsimula ng maglakad ang mga ito sa kwartong tinutuluyan niya. Tahimik lamang siyang nakasunod habang ramdam ang nag-aalalang titig sa kanya ni Gavin. Isa sa mga kasambahay ang inutusan upang buksan ang mga bag at drawer niya. Hinalungkat bawat sulok ng kaniyang kwarto. Nang punta sa bag, ay isa-isang inilabas ang laman nito. Nagulat si Mira nang ilabas mula rito ang isang wallet na pambabae na alam niyang hindi sa kanya dahil may logo ito ng mamahaling brand. Meron pang inilabas na bracelet na hindi pamilyar sa kanya. "At ano to?" tanong ni Cindy na kunwari nagulat. Sunod na inilabas ang isa pang wallet, pero sa pagkakataong ito ay pamilyar na sa kanya ito. Binuksan nila ang wallet na yon at nakita ang litrato ni Gavin na nakaipit roon pati na rin ang libu-libong pera. "Gavin anak, this is your wallet." Napatitig si Gavin. "Wallet ko yan." Mahina niyang sabi. Gumuho ang mundo ni Mira. "Sir, please, pakinggan niyo po ako." "Si tita?" Sigaw ni Cindy. "Magnanakaw siya at nilalandi pa niya si Gavin para pagtakpan ang kalokohan niya." Naglandas na ang luha ni Mira sa kanyang pisngi habang patuloy na nagpapaliwanag. "Hindi ko po hininakaw. Napulot ko lang. Bala ko pong ibalik." Ngunit tila wala nang nakikinig. "Umalis ka na rito!" Malamig na utos ni Grace. "Hindi ko papayagang may gantong klase ng tao sa paligid ng anak ko." "At kung ayaw mong umalis?" Singhal ni Cindy. "Ipapakulong ka namin." Bumaling si Mira kay Gavin. Umaasa. Ngunit ang nakita niya ay katahimikan at ang naguguluhang tingin ni Gavin sa kanya. At yun ang pinakamasakit. Alam niyang hindi siya nito pinagkakatiwalaan dahil sino ba naman siya? Kailan pa lang naman sila nagkakilala? Napayuko si Mira, pinahid ang luha, at kahit kumikirot ang dibdib niya sa sakit, tumakbo siyang palabas ng walang dala at walang lingon-lingon. Sawa na siyang pagmalupitan ng mundo. Palabas na ng subdivision si Mira habang humihikbi pa rin. Halos hindi na niya namalayan ang mga hakbang niya. Mabigat ang dibdib niya na parang may nakadaga na bato. Pakiramdam niya sa bawat luha ay may piraso ng sarili niyang nababasag rin. Bigla na lang may humawak sa kaniyang braso. "Mira!" Napatigil siya at napalingon. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang si Gavin yon, napawisan, hingal at halatang tumakbo para mahabol siya. "Sir Gavin," nanginginig niyang sabi. "Bakit ka nandito?" Huminga ng malalim si Gavin. Tila inaayos ang sarili bago magsalita. "Mira, I want to hear it from you." "Ano po?" "Hindi mo ninakaw yun, hindi ba?" Diretso nitong tanong. Napakunot ang noo ni Mira. Naguguluhan siya sa inaasta ng nasa harap niya ngayon. "Tell me, Mira, and I'll believe everything you'll say. Please." Bahagyang lumambot ang boses nito. "Hindi mo kayang gawin yun, hindi ba?" Ilang segundo siyang natahimik bago siya tumikim at pilit pinapatatag ang boses. "Wala na pong halaga yun." Mahina niyang sagot. "Nahusgahan niyo na po ako. Salamat na lang po, sir, sa pagpapatuloy at sa pagbibigay sa akin ng trabaho. Pero aalis na po ako." Akmang tatalikod na siya pero may nagpatigil sa kanya. "Mira, gusto kita." Nanlaki ang mata niya. Ano?" Napatitig siya kay Gavin. "Ano pong pinagsasabi mo?" Lumapit si Gavin ng isang hakbang. Maingat lamang ito na parang ayaw niya itong takutin. "Gusto kita." Ulit nito ng mas malinaw. "Sabi ko noon, hindi ko pa alam pangalanan ng nararamdaman ko pero ngayon alam ko na. I like you, Mira. Gustong gusto kita." Napailing si Mira at gulong-gulo na tumingin sa kanya.
Hindi ko lamang sasabihin. Wala kang kailangang sabihin. Agad sagot ni Gavin. Hayaan mo lang akong magsalita. Huminga siya ng malalim. Nagustuhan kita dahil sa kung sino ka. Kapag wala kang iniintinding dapat patunayan. Yung pagiging makulit mo kapag nagluluto ka. Yung pagkanta mo kahit sintunado habang naglilinis. Abat nakuha pa nitong husgahan ng sintunado niyang boses. Pero patuloy na nagsalita si Gavin, kaya naman nakinig si Mira. Kung paano mo ako kinugulo sa umaga para lang umiti ako. Dahil sabi mo, maganda na simulan ng araw na masaya. Busilak ang kalooban mo, Mira. Hindi mo alam kung gaano kabihira ang taong tulad mo. Sir Gavin. I told you, just call me Gavin. Putol nito. Pero, please Mira, do I have to kneel and beg? Huminga siya ng malalim. Gavin. Nanginginig niyang sabi. Hindi ko ninakaw yon. Tumingala siya at matapang na sinalubong ang tingin nito. Wala na akong pakialam kung paniniwalaan mo ko o hindi. Pero itong katotohanan ko. Yung mga alahas, yung wallet ni Ma'am Cindy, hindi ko alam kung paano napunta yun sa gamit ko. Pero yung wallet mo. Huminga siya ng malalim. Nasa akin talaga yun. Pagpapatuloy niya. Tahimik lamang si Gavin na nakikinig sa kanya. Walang galit, walang panghusga sa titig nito at naghihintay lang. Nakita ko yun nung nag-ukay-ukay ako. Patuloy ni Mira. May picture sa loob pero wala namang pangalan. Hindi ko alam kung kanino ibabalik. Isusurrender ko sana sa pulis dito sa Maynila pero nakita kita sa garden. Tapos bad shot pa ako sa'yo. Napayuko siya. Naisip ko baka isipin mong ninakaw ko. Alam kong mali na hindi ko agad binalik. Natakot lang ako. Pero malinis ang konsensya ko. Wala akong kahit isang perang kinuha doon. Huminto siya. Yung picture lang. Yeah. Biglang sabi ni Gavin at bahagyang ngumiti. I saw it, babe, ha? Nanlaki ang mata ni Mira. Aha? Paano mo nalaman yun? Because I'm interested in you. Sagot niya ng diretso. Of course. Kikilalanin kita. Nakita ko yung post mo sa Facebook. Ako nga yun. Namula si Mira. Halos gusto nang maglaho sa hiya. Ngunit seryoso ulit ang mukha ni Gavin. Mira, alam kong hindi mo ninakaw ang wallet ko. Paano naman po kayo nakakasigurado? Because I gave it away years ago. Napakunot ang noo niya. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano napunta yun sa'yo. Gayong, ibinigay ko yun sa isang matandang babae. Si Nanay Melanie Lopez ang pangalan. Melanie? Nanlaki ang mga mata ni Mira. Si Mama? Napakunot ang noo ni Gavin. Ha? Si Mama yon. Halos pasigaw na sabi niya. Si Melanie Lopez ay nanay ko. Napatigil si Gavin. Ano? Nagtagpi-tagpi na kay Mira ang lahat. Lahat ng kwento sa kanya ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Maraming taon na pong nakalipas. Kwento ni Mama na may dumating pong isang lalaki sa probinsya namin. Naligaw daw ang lalaking yon. Sabi ni Mama ay tinulungan niya ito. May sakit na po siya noon at hirap na rin kami sa buhay. Napapikit si Gavin at parang may binabalikan ring alaala. Yeah, nasabi niya na may sakit siya kaya naman. Kaya naman binigay niyo po ang wallet niyo sa kanya. Dahan-dahang tumango si Gavin na ikinatulo ng luha ni Mira. Kumpirmado na nagkakilala ang kanyang ina't si Gavin noon. Tinulungan ng kanyang mama si Gavin. Nagamit po ni nanay yung pera na nasa wallet na yun. Pambili ng gamot, pagkain, panggastos araw-araw. Sobrang saya nga niya nung kinikwento yun sa akin. Hindi ka po niya nakakalimutan. Nung medyo nakakapagtrabaho na po siya, unti-unti niyang binabalik ang perang nagamit dun sa wallet niya.
Napangiti siya ng may lungkot. Sabi niya balang araw, ibabalik niya yun sa may-ari. Hindi niya alam kung paano pero basta raw ibabalik niya yun. Nakalimutan ko na rin yun kasi siya naman talagang may hawak ng wallet na yun. Ang kaso, bigla siyang nanghina at dahil doon lumala na naman ang sakit niya. Nang ayusin namin ang mga gamit niya ilang buwan bago siya mamatay, naibenta ang ilan. Kasama po siguro roon ang pantalon niya na nandoon pala ang wallet. Huminga siya ng malalim. Ako naman ang bumili ng pantalon sa ukay. Kaya pala pamilyar yung pantalong yun at hindi ko maiwan-iwan. Binili ko talaga kahit medyo mahal. Kay mama pala. Napangiti siya sa gitna ng pagluha. Tahimik lamang si Gavin na nakikinig sa lahat ng yon. I don't know. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam na ganun pala kalaki ang naitulong ng wallet ko sa inyo. Tumango si Mira. Malaki po at sobrang thankful si nanay noon. Yun palang gusto niyong maibalik. Huminga ng malalim si Gavin. Masaya ako na nakatulong ako kahit hindi ko alam noon. And I'm sorry about your mother's death. Sandali ko lang siyang nakilala. Pero she was really a nice woman. She helped me. She made me feel safe. At doon ay nagkaintindihan sila tungkol sa nangyari sa wallet. Akalain mo nga naman, ang wallet pala na naibigay ni Gavin noon ang magiging tulay para magkakilala sila. Matapos ang naging pag-uusap nila, bumalot ang katahimikan sa pagitan nila. Si Gavin ang unang nagsalita. Can we go home now? Maingat nitong tanong. Tinitigan siya ni Mira ng para bang sinusukat niyang ekspresyon sa mukha ng binata. Kita niyang pag-alala, ang pagsisisi at ang pag-asang baka magbago pa ang isip niya. Huminga siya ng malalim. Sir, Gavin. Sabay pilit ng ngiti. Uuwi pa rin po ako sa probinsya. Nanlaki ang mata ni Gavin at napalitan ang ekspresyon niya ng pagkataranta. Ha? But why, Mira? Please stay. Kakausapin ko si Mama at si Cindy. Hindi mahalagang opinion niya. Pinagsabihan ko na siya bago kita hinabol. Kaya ako natagalan. I'm sorry, Mira. Please. Bahagyang nanginig ang boses nito. Give me a chance to prove myself to you. Umiling si Mira. Ayos lang, Gavin. Napatawad ko na kayo. Tumigil siya sandali habang pinipigilan ang emosyon. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na masakit. Ang bilis nila akong husgahan eh. At kahit hindi totoo, masakit pa rin sa akin. Lumayo siya ng konti at pinunasan ng luha na tumutulo sa pisngi. Kailangan ko munang umuwi. Mag-isip. Huminga. Ayoko manatili rito habang dala ko pa lahat ng ito. Mira. Mahinang tawag ni Gavin. Salamat sa lahat at salamat sa pagtitiwala mo ngayon. Pero kailangan ko munang unahin ang sarili ko. At mangtatalikod na siya nang biglang marahang humawak si Gavin sa kanyang braso. Sasama ako. Mariin niyang sabi. I won't let you go there alone. Litong-lito na napatingin si Mira sa kanya. Hindi kita pipiliting bumalik sa bahay ko. Dugtong nito. Pero hindi rin kita hayaang mag-isa. Please, sasama ako doon. Kahit gaano pa katagal. Napasinghap si Mira at agad na hinarap si Gavin. Ha? Nababaliw ka na ba? Hindi niya napigilang sabihin. Paano ang trabaho mo? Ang kumpanya mo? Hindi ba't sandamakmak ang responsibilidad mo? Mira, hindi ako nagyayabang pero kahit makaisang dosenang apo pa tayo sa probinsya, I can still provide for them. Nanlaki ang mata ni Mira. Ramdam niyang uminit ang kanyang pisngi sa sinabi ng binata. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o mahihiya. Ang ideyang yun, isang pamilya kasama si Gavin ay biglang pumasok sa isip niya at nakakagulat na hindi ito nakakatakot. Parang may kakaibang init sa dibdib niya.
Masyado kang advance ha? Sabi niya. Kaka-confess mo lang huy. Tumawa ng mahina si Gavin, sabay tingin sa kanya na puno ng lambing. Well, I can't picture my life with anyone but you. Ikaw lang, Mira. Ni wala man lang dalang sasakyan si Gavin o kahit anong gamit. Nag-commute lang talaga sila papunta sa probinsya dahil yun ang gusto ni Mira. Nang makarating sila sa dati niyang apartment na tinirhan nila ng nanay niya, napabuntong hininga si Mira. Luma na ang gusali pero maayos pa rin. Laking pasasalamat niya na wala pang umuupa kaya nakabalik na siya ng walang abala. Agad siyang umupo sa lumang sofa. Pasensya ka na, maliit lang ito. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang sasama, baka mahirapan ka dito. Ngumiti si Gavin habang nililibot ang tingin sa paligid. Sapat lang to para sa atin. Don't overthink, Mira. Napailing siya. Ni wala tayong damit na dala o ano. Then let's buy sa mall. Casual na sabi ni Gavin. Tara. Napatingin siya rito bago tumango. Kaya lang, habang palabas pa lang sila, Mira, bakla ka! Nandito ka na pala't hindi ka man lang nagsabi. Napatigil si Mira. Nanlaki ang mata niya nang makita si Ana. Nakapamewang pa at halatang gulat na gulat. Ana! Masigla niyang tawag. Lalapit sana siya para yakapin ito nang biglang, Mira! Sigaw ni Ana, sabay turo sa likod niya. Ano yan? Saan mo galing yan? Bakit may kasama kang Fafalicious? Ana! Bulong ni Mira. Pulang-pula na ang muka. Tumahimik ka nga, mahiya ka naman. Tumawa si Gavin ng mahina. It's okay. Sabi niya sabay abot ng kamay. Hi, I'm Gavin. Mira's manliligaw. Nanlaki lalong mata ni Ana. Anak ng pating bes? Jackpot? Sabay yakap kay Mira. Grabe sa lalim ng boses. Diyos ko! Mas lalo pang nahiya si Mira. Manliligaw? Si Gavin? Nakipagkamay si Ana kay Gavin. Halatang aliw na aliw. Welcome sa probinsya! Sabi nito. Pero sige na, magpahinga muna kayo. Mukhang pagod na pagod kayo. Tsikahan tayo next time ha? Tumango si Mira sabay ngiting pasasalamat. Oo Ana, next time. Habang papalayo sila ni Gavin, hindi pa rin niya maiwasang isipin na talagang ang pabigla-bigla ang lahat pero sa kabila nun, may kakaibang gaan sa dibdib niya. Dahil kasama niya si Gavin. Ilang araw na silang nasa probinsya at sa kabila ng lahat ng biglang nangyari, naging matiwasay ang mga sumunod na araw. Tahimik ang umaga, presko ang hangin at simple ang takbo ng buhay. Malayong malayo sa magulo at mabilis na mundo ng Maynila. Unti-unting nasanay si Mira sa presensya ni Gavin sa maliit na apartment. Minsan, habang nagwawali siya sa labas, napapaisip siya. Hanggang kailan kaya siya dito? May bahagi sa kanyang kinakabahan. Hindi pa rin umuuwi si Gavin. Hindi pa rin ito bumabalik sa mundo kung saan talaga siya nababagay. Ilang beses na niyang tinanong yon. Okay lang ba talaga ang kumpanya mo? Tanong niya minsan. Okay na okay. Sagot ni Gavin. May mga taong pinagkakatiwalaan ako ron. Hindi babagsak ang kumpanya kung mawala ako sandali. Pero kahit ganon, ang sinasabi ng lalaki, naaawa pa rin si Mira. Kita niya kung paano ito hirap sa pag-adjust sa buhay probinsya. At higit sa lahat, hindi niya nakakalimutan ng isang bagay. Si Gavin, CEO, bilyonaryo, sanay sa queen size na malalambot na kama, ay natutulog sa lapag gabi-gabi. Hindi ba talaga pwede na magpalit tayo? Tanong ni Mira isang gabi. Umiling si Gavin habang nakahiga sa banig. Okay lang ako rito. Mas komportable ka sa kama. Pero, nire-respeto kita. Putol nito. At ayokong isipin mong inaabuso ko ang sitwasyon natin ngayon. Isang umaga,
Nagising siya at napansing tahimik ang paligid. Gavin? Tawag niya. Walang sumagot. Kinabahan siya ng konti. Lumabas siya ng kwarto. Sinilip ang malit na kusina pero wala. Lumapit siya sa pinto at lumabas. Gavin! Mas malakas na tawag niya. Doon niya napansin ang kaguluhan sa may tapat ng apartment. May mga babaeng nagtitipon-tipon, halakhakan at nagbubulong-bulungan na tila kinikilig pa. Nagtaka si Mira at sumunod ang tingin niya sa direksyong tinitingnan ng lahat. At doon niya nakita si Gavin. Topless, basang-basa ng pawis, may hawak na 2 timba ng tubig. Nakaangat ang mga braso habang binubuhat ang mga yon. Kitang-kitang perpektong hulma ng katawan. Ang toned na dibdib, ang 6 na abs na natural na nagfe-flex sa bawat galaw. Ang matitigas na braso na kumikintab sa ilalim ng araw. Parang bumagal ang mundo ni Mira. At hindi niya nagustuhan ang mga tingin ng ibang babae. Uy, pogi! Sigaw ng isa. Dito ka na lang mag-igib araw-araw! Tawa pa ng isa. Ang swerte naman ang magiging jowa nito. Kumulo ang dugo ni Mira. Gavin! Sigaw niya. Pumasok ka na! Kakain na! Napalingon ng lalaki, tsaka napangiti at agad na naglakad palapit sa kanya. Ay, si Mira naman, KJ? Che! Sabi niya sa kapitbahay niyang may side comment pa habang nakasimangot. Mira, hayaan mo lang si Pogi! Sigaw ng isa. Kami na lang ang magpapakuha ng tubig oh! Sabay-sabay na nagtawanan ang mga kapitbahay. Hindi na napigilan ni Mira na lumapit siya at hinila ang braso ni Gavin. Tara na! Madiin niyang sabi. Pagpasok nila, agad niyang sinara ang pinto nang malakas tsaka padabog na umupo sa silya. Napakunot noo si Gavin. May problema ba? Meron. Mabilis na sagot niya. Ano? Ikaw! Sabat niya. Pinagpipiesta na ng mga babae ang katawan mo. Natawa si Gavin. Ha? Wala naman akong pake dun. Hindi ko nga napapansin. Lalong nainis si Mira. Ako napansin ko. Bakit? Nanunuksong ngiti ni Gavin. Nagsiselos ka ba? Ha? Agad niyang sagot. Ako? Nagsiselos? Bakit naman ako magsiselos? Lumapit si Gavin at yumuko para magpantay ang mga mata nila. Talaga? Oo. Matigas niyang sabi habang iwas ang tingin. Bakit galit ka? Hindi ako galit. Bakit ka nakasimangot? Mira. Mahinahon na tawag ni Gavin. Napabuntong hininga siya. Oo na, nagsiselos na ako. Sigaw niya. Ayoko may ibang magkagusto sa'yo. Gusto ko ako lang, Gavin. Kaya sorry kung madamot ako pagdating sa'yo. Natahimik ang paligid. Nanlalaki ang mga mata ni Gavin. Tuloy-tuloy ang salita ni Mira habang nanginginig ang boses. Matagal ko nang iniisip to. Ilang gabi na. Gusto kita. Hindi dahil sa pera mo o ano, kundi dahil ikaw yan eh. Ginusto kita bilang ikaw, kahit ano o sino ka man. Lumapit si Gavin at hinawakan ang kamay niya. Mira, mahinang sabi nito. Matagal na rin kitang gusto. I know you know it. At hindi ko akalaing gusto mo rin ako. Kainis ka kasi. Napaamin tuloy ako nang wala sa oras. Humalakhak si Gavin at saka marahang lumapit kay Mira at hinawakan ang kamay nito. Wala kang kailangang pagselos, Mira. My attention and love are all yours. Sa'yo lang. But baby, can I hear it again? Nanlaki ang mga mata ni Mira dahil sa tinawag ni Gavin sa kanya. Baby ka dyan. Please, let me hear it again. Those words you said. Tumikim si Mira. Gusto kita, Gavin. Gustong gusto.
Alam kong mabilis ang lahat at medyo magulo pa pero handa akong manatili sa tabi mo para payabungin pa itong nararamdaman ko. Hindi na naghintay si Gavin. Marahan niyang inilapit ang mukha niya kay Mira. Can I kiss you? Paghingi nito ng permiso. Hindi na nagdalawang isip si Mira. Siya nang tumingkayad para magdikit ang labi nila ni Gavin. Napapikit siya nang maramdaman ng malambot nitong labi sa kanya. Nabigla si Gavin pero hindi nagtagal ay tinugunan na rin niya ang halik ni Mira. Napahawak si Mira sa damit ni Gavin at kumapit doon habang unti-unting lumalalim ang halik. Nang naghiwalay ang labi nila, magkalapit pa rin ang noo nila. I like you, Mira. No, I think I'm starting to fall in love with you. Ako rin, Gavin. Ngumiti si Gavin. Hinalikan ang noo niya at mahigpit siyang niyakap. Parang sagot na yun sa lahat. Habang naglalambingan sila sa loob ng maliit nilang apartment, biglang may kumatok sa pinto. Napatingin si Mira sa doon at kumunot ang noo dahil wala naman siyang inaasahang bisita. O baka naman si Ana yon. Magbihis ka na nga muna, ako nang magbubukas. Naglakad papunta sa pinto si Mira. Nang mabuksan niya ito, nanlaki ang kaniyang mga mata. Si Madam Grace, ang nanay ni Gavin, ang nakatayo ngayon sa harap niya. Ma'am. Takot na pagbati ni Mira. Inihahanda ang sarili sa anumang masamang sasabihin ng ginang, lalo't ilang araw na silang narito sa probinsya. Ngunit hindi gaya ng inaasahan niya. Tiningnan siya ni Madam Grace nang may konting ngiti sa labi. Tiningnan ang paligid at pagkatapos ay huminga ng malalim. Mira. Mira, right? Hindi ako nandito para manggulo o manira. I want to apologize. Mahina at mahinahong sabi ng ginang. Po? Gulat na tanong ni Mira habang nararamdaman niyang unti-unting lumalapit si Gavin sa likod niya. Mom, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Gavin halatang nagulat sa presensya ng kaniyang ina. Gavin, anak. Maluhaluhang sagot ni Madam Grace. I missed you, son. At gusto ko ring magpaliwanag. Alam ko na ang lahat ng nangyari. At gusto ko lang ang ikabubuti mo. Mahal kita, anak. At ayokong masaktan ka ng kahit sino pa. Napatingin si Mira. Hindi makapaniwala sa tono ng ginang. Buo ang pag-aalala at malasakit nito sa anak. Alam ko na ang katotohanan. Dagdag ni Madam Grace. Dahil kay Maricel. Ngayon lang napansin ni Mira si Maricel, ang kaniyang kaibigan na kasambahay din doon. Nakayuko ito. Umamin siya. Mahinang sabi ni Madam Grace. Siya raw naglagay ng alahas at wallet ni Cindy sa bag ni Mira. Alam ko kung bakit ginawa ito. Biglang napalingon si Mira. Ano? Maricel? Ikaw? Napaluha siya sa nalaman. Lalo na't ang taong yun ay tinuturing niyang kaibigan sa trabaho. Pasensya na, Mira. Bulong ni Maricel habang umiiyak. Ginawa ko lang yun dahil kailangan ko ng pera pampagamot ng tatay ko. Hindi ko sinasadya na masaktan ka. Sana mapatawad mo ko. Pero bakit? Anong kinalaman nun? Magkakapera ka ba kapag napagbintangan ako? Si Ma'am Cindy kasi, kinuntsaba niya ako para ilagay daw yun doon at mapagbintangan kang magnanakaw. Ang kapalit ay babayaran niya raw ako ng malaking halaga. Si Cindy na naman. Hindi alam ni Mira kung bakit sobrang laki ng galit sa kanya ng babaeng yun. Pasensya ka na talaga, Mira. Patawarin mo ko. Kahit umiiyak, ay napangiti si Mira ng bahagya. Huminga ng malalim. Pagod na siyang dalhin ang bigat ng nangyari, kaya naman pipiliin niyang magpatawad. Okay, naiintindihan ko. Lahat tayo may dahilan sa paggawa ng isang bagay. Pero sana, huwag nang maulit to, Maricel. Dahil lubos din akong nasaktan sa nangyari. Oo, Mira, pasensya na.
Nagipit lang ako, pero hindi ko nagagawin yun kanino man. Where's Cindy, Mom? That girl has a lot of explaining to do. Tanong ni Gavin na halatang galit. I don't know, son. Pinagsabihan ko na rin siya. Sabi ko hindi na siya lalapit sa'yo. Kung hindi siyang ipapakulong ko. I don't care kung ang tita mo pang makalaban ko. Tugon ni Madam Grace. Napatingin si Mira kay Gavin at doon niya naalalang sinabi ni Gavin na detalye tungkol sa ugnayan nila ni Cindy. Si Cindy ay ex ni Gavin. Childhood friend sila na parang pinag-set up ng kanilang mga magulang. Hindi man seryosong relasyon at pinagdesisyonan nilang itigil yon. Ngunit si Cindy ay masyadong obsessed kaya lagi nitong kinukulit si Gavin. Lumapit si Gavin kay Mira at dahan-dahang hinawakan ang kamay niya. Mom, gusto kong formal na ipakilala siya sa'yo. After all this mess, this is Mira. Mahina ngunit tiyak na sabi ni Gavin. She's the woman I like, and I'm courting her. Namula si Mira at bahagyang napatingin sa sahig. Hindi makapaniwala sa sinabi ng lalaki. Masaya ako para sa inyo. Masayang sabi ni Madam Grace. At Mira, pasensya na kung nahusgahan kita agad. But now, alam ko na kung gaano kabusilak ang puso mo. Sa pagpapatawad pa lang sa mga taong gumawa ng masama sa'yo, ay alam ko kung gaano kakabait. At alam mo, lahat ng mahal ng anak ko, mahal ko rin. Kaya welcome ka sa pamilya namin, Iha. Ha? Ano po? Natigilan si Mira. Nginitian siya ng ina ni Gavin at inabot din ang kamay niya tsaka ngumiti. I accept you sa pamilya namin. Kaya sagutin mo na ang anak ko ha at bigyan niyo na ako ng apo. Sabi nito tsaka humalakhak. Namula siya sa hiya pero agad din siyang niyakap ni Gavin at hinalikan sa may sentido. Ikinasal si Mira at Gavin 2 taon matapos yon. Hindi na rin kasi pinatagal ni Mira ang panliligaw ni Gavin at sinagot na niya ito matapos ng 3 buwan. Lubos yung kinagagalak ni Gavin at sinabing buong buhay naman niyang papatunayan ang sarili niya at ang kaniyang pagmamahal kay Mira. Mula noon, tuluyan ang nawala si Cindy sa kanilang mga buhay. Walang paalam, walang paliwanag, walang kahit isang salita na humihingi ng tawad. May ilang balitang umabot sa kanila na bumagsak daw ang kumpanya ng pamilya nito, iniwan ng mga kasosyo at tuluyang naubos ang lahat ng pinaghirapan. Pero hindi na yun binigyan ng pansin ni Mira at Gavin. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil may mga sugat na hindi na kailangang balikan para lamang masabing nakabangon ka na. Mas pinili nilang magpatuloy. Naging matiwasay ang kanilang pagmamahalan at hindi nagtagal ay biniyayaan sila ng mga supling na lubos na nagbigay saya sa kanila. Nang ipanganak ang kambal na sina Gian at Milana, mas lalong nagkaroon ng motibasyon ang dalawa na bigyan ng magandang buhay ang kanilang anak. Mas pinatatag ni Gavin ang kumpanya at si Mira naman ay nagkanegosyo din. Na di kalaunan ay lumago at ang nakakabigla, isang araw ay may biglang nag-apply doon. Si Cindy. Walang namang sama ng loob si Mira sa babae. Ngunit hinayaan niya ng mga tauhan niya kung talaga bang karapat dapat sa posisyon ang babae. Ang kaso ay hindi ito pumasa sa kwalifikasyon kaya hindi rin natanggap. Mas nag-focus si Mira sa kanyang 2 anak. Magkamukha silang dalawa pero magkaiba ang ugali ng dalawa. Kaya hindi maiwasan ni Mira na maalala silang dalawa ni Gavin noon. Si Gavin na tahimik at mukhang suplado tulad ni Gianna at siya naman na makulit at maingay tulad ni Milana. Hindi nagtagal ay napagdesisyonan nilang magpakasal mulit mag-renewal of vows. As usual, ingrande na naman ito dahil si Gavin ang nagplano. Gusto niya raw kasing ibigay lahat ng magagandang bagay rito sa mundo kay Mira. Habang naghahanda si Mira sa loob ng silid, nanginginig ang kamay niya habang inaayos ang damit. Naalala niya kasing namayapa niyang mama. Mama, alam kong ginagabayan mo ko. Sobrang saya ko, ma. At alam kong yun na rin ang nararamdaman mo para sa amin ni Gavin. Ikaw ha? Nakilala mo na pala siya noon.
Natatawa niyang bulong sa sarili habang nakatingin sa kawalan. Pero alam kong may tamang oras ang lahat. Wala ka manong pinagtagpo kami pero alam kong masaya ka sa sitwasyon ko ngayon. Miss na kita, Mama. Salamat sa pagmamahal na ngayon ay naibabahagi ko na kay Gavin at sa kambal. Taimtim pang nagdasal si Mira matapos noon, pero agad na ring naghanda para sa paglalakad papunta sa altar. Hawak ni Mira ang kamay ng kambal at dinadama ang bawat hakbang. Sa dulo ng altar ay nandoon si Gavin. Pagdating nila sa harap, yumuko si Gavin at hinalikan ng noo ng kambal bago humarap kay Mira. Ang ganda mo. Bulong ni Gavin habang pinagmamasdan ng asawa. Ngumiti si Mira. At ang gwapo mo. Ngayong araw, panimula ng pare. Muli ninyong ipapangako ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Hindi bilang magkasintahang nagsisimula pa lang, kundi bilang mag-asawang dumaan na sa hirap, saya, pagkakamali at pagpapatawad. Tumango si Gavin. Huminga siya ng malalim bago humarap kay Mira. Mira, being married to you for years, walang kapantay na kasiyahan ang naramdaman ko. You are my home, my love, my soulmate. Salamat sa araw-araw na binigyan mo ako ng pribilehiyong mahalin ka at mahalin mo. Wala na akong may hiling pa kundi ang kasiyahan mo at ng mga anak natin. Sa abot ng makakaya ko, ay ibibigay ko ang lahat ng magagandang bagay sa mundo dahil yun ang deserve nyo. Asahan mong hanggang pumuti ang buhok natin, ayun ang gagawin ko. Mahal na mahal kita, Mira. Kayo ng mga anak natin, higit pa sa buhay ko. Napahikbi si Mira nang siya naman ang magsalita. Saglit siyang tumingin sa kambal na nakaupo sa unahan. May malalapad na ngiti ang mga ito sa labi habang pinagmamasdan ang kanilang mga magulang na muling mangako sa isa't isa. Bumalik ang tingin niya kay Gavin. Ang dali lang palang magmahal. Yung nararamdaman ko simula nang makasama kita, Gavin. Pinapadali mo ang buhay namin kahit alam ko na minsan nahihirapan ka na rin. Hindi naman pala nakakatakot na magmahal kung ikaw ang mamahalin. Kaya Gavin, pinapangako ko na hanggang sa huling hininga ko ay ikaw ang pipiliin kong mahalin. Na magiging Mrs. Zamora mo ako hanggang sa huli. Ngayong muli niyong pinangako ang pagmamahal ninyo. Sabi ng pare, maaari na ninyong halikan ng isa't isa. Lumapit si Gavin at marahang hinawakan ang mukha ni Mira. Nagdikit ang kanilang labi para sa isang matamis na halik. Nagpalakpakan at naghiyawan ng lahat. Matapos ang seremonya, nagsimula ang kuhanan ng litrato hanggang sa biglang lumapit si Gianna. Hawak ang isang lumang litrato. Mommy? Tanong niya. Is this Daddy? Nanlambot si Mira nang makita ito. Kinuha niya ito tinawakan sa kamay ang anak. Oo, sagot niya. Si Daddy yan. Lumapit si Gavin at ngumiti nang makita ang litrato. Akala ko na wala na yan. Dito nagsimula ang lahat. Sagot ni Mira. Akalain ko nga naman ang tinawag ko lang na babe noon kahit hindi ko naman kilala. Asawa ko na ngayon. Picture po. Sabi ng photographer. Yumakap ang kambal sa kanilang dalawa. Umakbay naman si Gavin kay Mira. Lahat sila ay tumingin sa kamera na may ngiti sa labi. Say happy family! Ang kwento ni Mira at Gavin ay paalala na ang pagiging tapat ay napakahalaga kahit kulang si Mira sa maraming bagay tulad ng pera, pagkakataon at minsan kumpiyansa sa sarili. Hindi niya binitawan ang kanyang prinsipyo. Mas pinili pa rin niyang gawin ang tama at doon nagsimulang magbagong direksyon ng buhay niya. Ipinapakita nito ang pagkatao ng isang tao ay hindi nasusukat sa estado ng buhay o sa itsura ng pamumuhay. Madalas nating ikahon ng mga tao base sa estado ng buhay nila. Kapag mahirap, minamaliit. Kapag mayaman, agad hinahangaan. Ngunit pinapakita ng kwento na mali ang ganitong pagtingin.
Ang pagkatao ay hindi nasusukat sa kung ano ang meron ka, kundi sa kung sino ka kapag walang nakakakita. Sa huli, ipinapaalala ng kwento ng pag-ibig ay may tamang panahon. Kapag ito ay tinadhana para sa'yo, hindi mo kailangang pilitin o habulin dahil kusa itong darating. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong pag-ibig nila Gavin at Mira. Sana'y naghatid sa inyo ang kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Shoutout din pala sa ating mga avid listeners na sina Mary De Deos from San Jose, Montalban, Rizal, Eleanor Bernal from California, Jeneline Brigolo from Saudi, Ma'am Vicky Masayin from Bulacan, Ma'am Luisa Baldenar from San Juan, Batangas. At para sa lahat ng nakikinig ngayon, maraming salamat po. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.